Kung nakikita mo rin kasi sa mga groups, madalas ang ginagamit naman is Yuasa. So I would say tested na rin siya, proven na rin siya. Petrol check 5510, tapos 5610, 91 tsaka 95. Anong gamit yung gasolina? 91 o 95 or Blaze? Marami pa rin gumagamit ng Blaze yata. Parang mas maganda siya sa kargado, no? Tara, game! It's been a while. Saturday evening. Sabado ngayon, first day ng Moto Tiangge. Actually, hindi ko alam na start ngayon ng Moto Tiangge. Nakita ko lang kanina kay Southside Tito. Sabi ko, bro, saan yan? Yun pala, meron nga. Ayun. So, nagtanong tayo ng mga tropa kung sinong pupunta. Kaya nasamahan tayo ni Mr. Wasp Explorer, pati si Hanson Two Wheels. Ayan, kasama natin sila kanina. So yun nga, nagpunta tayo ng Moto Tiangge ng makina. So dun yan ginanap sa Eton Centris. Medyo malayo sa amin sa south, pero kailangan nating bumili ng something. I mean, may kailangan tayong bilhin na something, kaya sinubukan natin kung meron doon na sale nung hinahanap natin, nung kailangan natin. And fortunately, meron naman. Yung experience natin kanina sa Moto Tiangge, hindi kasi ako nakamotor. Nagdala ako ng sasakyan, tapos dinaanan ko nga sila si Wasp Explorer, tapos kinita namin doon si Hanson Two Wheels. So nakasasakyan kami, and yung experience nga is ang hirap ng parking, man. Ang tagal sa parking. Kung di ako nagkakamali, 1, 2, 3 yung mga parking spaces doon. Pero matagal yung pila. Papunta, papasok at pauwi, matagal yung pila. Okay naman yung panahon kanina, so hindi naman siya ganun kainit. Kahit na maaraw, mga tanghali na rin kami nakarating doon eh. I would say parang kapareho lang siya nung huling Moto Tiangge na napuntahan ko. I'm not sure kung anong year yun, na same yung venue sa Eton Centris din. Madami doon definitely pang Japanese scooters and underbones. Yung mga market nun, merong mga Freedcon, ano pa ba, merong mga jabber for the intercoms, gulong marami. Yung gulong kasi yung isa sa agenda ko kung bakit ako nagpunta ng ng Moto Tiangge. So maraming may gulong doon na brands: Beast, Eurogrip, Michelin. Tinignan ko kanina. Lagay ko dito yung mga tinignan kong gulong, and yung mga prices nila, yung sale prices nila dito sa Moto Tiangge. And yung nakuha natin is Kenda.
Kenda Tires. So naalala ko kasi sila Omar TV and Mike Bomac, nabanggit nila is ito yung brand na ginagamit nila sa US. So reliable naman daw. Tested na nila. Okay din yung Kenda Tires. Nakuha natin yung Kenda na rear. By the way, rear lang yung kinuha ko kasi rear lang yung medyo upod na. And nabanggit nga ni Mighty Ipis madulas na kasi yung itong motor ko, yung gamit niya nung nagpunta sila ng Marinduque for the Scooter Depot Marinduque ride. Unfortunately, hindi ako nakasama doon. So bigla kasing nagka-problema yung motor ni Mighty Ipis, kaya ito yung ginamit niya. So going back, yun nga, subok na daw yung Kenda tire. So nakita ko siya sa dance. Before, nung nandito si Omar TV, napagkukwentuhan namin na parang hindi nga available dito yung Kenda. Pero yun, good thing is meron pala dito sa atin sa Pilipinas. So kay Dance ko siya nakita, and yung sale price niya is 1,980 pesos. Tama ba? Ito, lalagay ko. Tapos good thing din is yung production date daw niya is bago. Yun yung sinasabi ng agent nila doon or ng sales rep nila doon, kasi yung goma is nakabalot pa. So doon sa sticker niya, sa label niya, wala ding production date, so hindi ko makita. So naniwala na lang ako doon sa sinabi ni ate na bago lang yan sir, kakarating lang yan. Uy, kasya ba tayo dito? So yun nga, sabi na ni sales rep is bago naman. So I'm assuming at least 2025 production date kung sabi niyang bago. So okay na tayo doon sa goma natin. Papalitan na natin yun. Kasi kasuhin ko soon kasi may pasok na rin ako bukas linggo. Tapos ayun, maraming brands, may mga clothing, andun ang Full Print Manila, andun yung mga Parak, Imprint, ganyan. Tapos isa pa nating agenda kasi, kaya bakit tayo nagpunta is kailangan ko ng pasaway. Going back, isa ko pang agenda for the Moto Tiangge is baka merong sale na battery. Recently kasi, minsan lalo kapag mga ilang araw kong hindi nagagamit yung motor, medyo hindi na siya one click na mag-start. Tapos ito pa rin kasi yung battery ko na stock or yung kasama dun sa unit. Hindi ko sure kung anong brand nito pero alam ko hindi ito Yuasa. Kung nakikita mo rin kasi sa mga groups, madalas ang ginagamit naman is Yuasa. So I would say tested na rin siya, proven na rin siya. Kaya yun na yung kinuha ko. Dalawa kasi yung very good. Ano nangyari dun? Gulat ako dun Yung Yuasa kasi, nung natanong ko before is dalawa. Isang 6 ampere tsaka 7 ampere. Kalimutan ko lang yung difference. Tinanong ko kanina sa Moto Tiangge, doon sa Yuasa dealer, ang pirahe lang daw ang kula, ang difference nila. So 6 yung kinuha ko. That is 1,600 pesos. Tapos 1,800 pesos ba yung
7 amperes. Yun yung ano, yun yung naging agenda ko for today. Kaya masaya naman at successful. Nakatipid ako. Essentials lang. Kung tutuusin, sabi nga ni nila Hans tsaka ni Ralph, walang masyadong budol na presyo. Yung unnecessary buys, parang hindi mo naman mabibili. Maganda lang, andun lahat, one stop shop, di ba? Yung naging Moto Tiangge. Although alam ko rin naman merong iba na super maganda yung deal. Pero I would say, kung Japanese scooter or underbone user ka, matutuwa ka dun sa Moto Tiangge. Sa Vespa, ano ba? Ride Manila, may mga car doon na naka-sale. Kung mas gusto mo ang cardo, yung mga Kriega na bags nila doon naka-sale. Moto Market naka-sale. Tapos sabi rin is parang yung Moto Market malaki yung selection kasi ituturo kapag ka wala doon sa booth nila, ituturo ka nila doon sa branch nila sa Eton. Tempting nga kanina yung isang Shoei Parang siya, yung Motegi 5 ba na graphics, pero in RYD model siya nakalagay. So yung RX R15 na model doon is around nasa 47,000 ba, plus 10% discount, additional 5 kapag ka meron kang niregister yata sa Moto Market website. So 15%. And tinuro sa akin to ni Kel GC. Sabi niya, bro, di ba ito yung gusto mong Motegi 5 na na graphics? Meron dito budget meal, baka gusto mo ba na ito? Pero ang galing, parehong-pareho yung graphics at a much cheaper price. Actually, parang mas mura pa nga I mean, mas magaang pa nga compared dun sa R15. Anyway, buti hindi naman ako magpabudol. Shocks, meron doon para sa Vespa shocks. Pro Fender, hindi ko na lang natanong kung ilang percent ang discount. TRC, if you're familiar with TRC, wala lang daw silang dala, pero nasa 12,000 ang sale price nila. Tapos RCB, merong booth doon kasi yung RCB is meron ding shocks for Vespa. So kung malapit ka, pwede mo nang dayuhin and consider mo yung mga brands na yon. Daan ka na dun sa sa Eton Centris. Yun lang yung parang nakikita kong mga, kung ikaw viewer ka na Vespa user, parang yun lang para sa akin yung nakikita kong makikita mo or pwede mo mabili sa Moto Tiangge. Ayun, ikaw, kamusta? Nandun ka ba kanina sa sa Moto Tiangge? Meron ka bang nabili? Share mo naman yung yung experience mo. By the way, libre pala yung Moto Tiangge, wala siyang entrance fee na babayaran. Lagadags, daming lupak. Kasi naka-iridium lens ako Paano? Nabutas ko yung
Nasira ko yung clear lens ko na ginagamit nung nagtanggal ako ng ano, ang tawag doon, yung film para na anti-fog. Tinanggal ko yun, tapos may nabubutas, may isang ano doon maliit. So ngayon, uwian na, isang mabilis lang. Until the next one, babush!